Yes, hello Dabarkads. I'm back. Good morning and good more earnings Dabarkads. Dabarkads, I'm back sa pagbablog. Na-miss ko yung vlogging, tsaka na-miss ko kayo. 6 months tayong 6 months tayong hindi nakapag-vlog dahil meron tayong ginawang project doon sa may Kawayan, doon sa pinsang kong mga big time. So natapos na yung project, so wala tayong gawa ngayon. Meron akong gagawing pagbabalik loob. Magbabalik loob tayo sa pagmamotor natin. Anyway, Dabarkads, nandito tayo sa rooftop kung saan tayo lagi nag-i-intro ng ating vlog. So ngayon, magsisimula ulit tayo mag-vlog. Magbabalik loob tayo. Kagaya ng sinabi ko kanina, magbabalik loob tayo sa pagmumotor. Okay, hindi nyo natatanong Dabarkads. Kahit di nyo itanong, sasabihin ko rin. Way back 2010, bago tayo mag-Saudi, nagmumotor na ako, scooter. Kaya lang, bago tayo umalis ng Pilipinas at nag-10 taon sa Saudi, dinispose ko rin yung bike dahil hindi ko pwedeng pag-biking yung anak ko. Dinispose ko dahil hindi ko na kailangan. So ngayon, nagkataon yung ating dalawang service ay nakagarahe sa gawaan. Matindi kasi dalawang ECU, dalawang computer box ang sira. Parehas computer box sira ng sasakyan ko, dalawa. Kaya bumili muna ako ng motor. May nakuha tayong Honda Click 125. Maliit lang siya. Hindi siya big bike, hindi rin siya mga 150. Scooter, automatic yon. So easy ride lang, easy ride. Ayoko ng malaki eh. Kakatakot, mabigat. Tsaka baka bilisan ko eh. So anyway, pagbabalik loob, magmumotor tayo. So 2023 ngayon, 2010, 10 years ago tayo nung nahinto sa motorbike. So ngayon, ito yung ating kasama sa ating biyahe. Yun, itong ating helmet. Kung makikita nyo, meron siyang mounting ng cellphone. So binili ko yan, sinadya ko para maikabit ko tong cellphone ko, makapag-capture ng videos at mai-vlog. Ngayon, yung motor ko, kukunin ko yung plate number sa pinagbilang ko sa Honda pala, sa Honda outlet. Kasi pinalo ko sa LTO regional office ng NCR. Nakuha na raw ng dealer ng motor. So punta tayo doon. Tapos may bibisitahin tayo. Yung ating Dabarkads na poging-pogi. Talagang bike lover 'yun. Motorbike tsaka bicycle lover. So mamaya ma-interview natin. So on the way to Honda dealer, i-vlog ko yung yung biyahe ko. First time. Sama kayo Dabarkads. Ingat tayo ha. Nga pala, dala ko rin si Moong. Ito si helmet. Ito si helmet. Ayan. Naangat. Para pag di ka naman masyadong mabilis, gusto mo ng hangin, ayan ang mo. Yan ang gagawin mo sa helmet. So pogi kasing pogi nung motor ko. So ito si jacket, Saudi boy. Ito yung jacket ko sa Saudi. Diba ang tatak ng Saudi boy, naka-jacket na Moong. Yes. So aside from jacket na Moong, meron tayong binili mga safety gear, pang elbow, tsaka pang knee, tsaka yung pang kamay, yung gloves. So okay Dabarkads, huwag na nating habaan. Puntahan na natin yung motor, tapos biyahe na tayo. Doon tayo magkwentuhan sa biyahe. Okay, let's go Dabarkads, ingat.
Ayun, Dabber Gods. Ito yung motor natin. Tingin ng aso. Yan. May pusa kasi. Hey! Yun yung motor natin. So, check na natin, Dabber Gods. Pati yung ating safety gear. Dabber Gods, suot ko na yung protective gear natin, safety. Ito sa knee, ito sa elbow. Okay. Ayan. Yung sa knee. Sa elbow naman. Ito yung siko. Tama dyan. Pahiga. Okay. Meron tayo sa knee, meron tayo sa elbow, tapos helmet. Siyempre, si Saudi Boy, nakamaong na jacket. Okay. Okay, so kung na yung helmet ko, das layas na tayo ha. Tara. Ingat. Yes, Dabber Gods. Pakilala pala muna natin tong natin. Partner natin na bago. Ito si Honda Click. Honda. Yan. Honda Click. Ayun. Meron siyang top box. Stock all. Lahat stock yan. 125cc. So yan lang. Simple lang. Maliit lang. So may tapakan stepboard. Maganda yan pag may pinamali ka sa sa palengke, diyan mo lang lalagay. Tapos may top box tayo. Lalagyan ng mga abubot tsaka ng helmet. So ready to go na tayo. Okay, Dabber Gods. Let's go. Ayan, Dabber Gods. Nailabas ko na si Honda. Kaso ko lang tong tripod. Kung muntik natin maiwan baka mag photoshoot tayo ron wala tayong tripod. Okay, lock, ready to go.
yung dokumento. Baka makalimutan, double check para ma-release yung plaka. Okay, nandito naman. So, okay. Itanong natin. Hindi gumalaw sa biyahe. Let's start. Check ang lisensya. Pag dala-dala. Alright. Ready to go. Nakasuot ng gear. Okay. Alisin ng helmet. Check side mirror. Check side mirror. Okay, let's go. God bless our trip. So dapat Kads, Novaliches Quirino Highway ang destinasyon. So EDSA tayo, Muñoz, Mindanao Avenue. Tapos Quirino. Medyo makulimlim, umuulambon. Pero chinek natin sa weather. Ngayong alas 3 lang yan. Hindi pala nakasabit sa akin tong cellphone ko. Kasabit natin. So, hindi ko pala naisabit. Yan. Alright. Yun ang hindi ko na-check kanina, Dabar Cats. Alright. Palabas tayo ng EDSA. Suwabe lang ang takbo. Lalo na nandito ka sa matakong lugar, sa sasakyan lugar, tandaan lang. Right. Sarap magbike. Alam niyo Dabar Cats, nung kabataan natin, di ba nagbibisikleta tayo? Ay pagod na tayo, bike lang ng bike. Sarap magbike eh. Para kang may freedom. Freedom daw. Freedom tumakas sa magulang. Alright. Ayan, nandito tayo sa Walter Mart. Walter Mart Muñoz. Papasok tayo dyan sa Eskinita. Yun. Labas natin EDSA. Alright, joyride lang. Yung parang namamasyal. So, Dabar Cats, nasabi ko kanina sa unang bahagi ng vlog ko. 2010 pa lang. 2009, 2010, ganyan. Nagmomotor na ako. Kaya lang, hindi pa ako nakapagmotor ng yung decambio. Lang scooter type lang. Ayan, pasok tayo dito sa leftmost lane kasi U-turn tayo. Alright.
freedom ka. Tama ba yun? Tama ba yung feeling na yun? Freedom? Tanong natin yung mga nagmomotor. So, yung mga motor kasi mahilig sumingit. Huwag na tayong sisingit doon. Pero sumisingit pa rin tayo. Sumisingit tayo pero dapat nasa tama. Kasi sa ibang lugar, kagaya yung kapatabi ko, yan, okay yan, hindi sila sumasagat dun kasi sa barricade. Pero nainit, lumayas na. Kakaliwa, kumakaliwa dun eh, oh. Eh mahirap na baka masita tayo. Ayaw natin ng hassle. Sa ibang bansa kasi ang motor considered as one vehicle. Actually dito considered as one vehicle yan. Kaya lang nakasanayan na ng mga nagmomotor na tumingit sa mga gitna, gilid para madali yung biyahe niya nga naman nila. Kasi nga naman kaya ka nga nagmotor para mapabilis. Eh kung pipila ka ng kagaya ko, eh para ka rin sasakyan na 4-wheel drive. Ayan. Ito mababait itong kasama ko na to. Hindi sila sumingit sa kanan. Ayan, tignan mo yung mga nandun sa kanan. Kumakaliwa sila sa no changing of lanes. Mahirap na baka masita. Okay na yan. Nakakundap din naman tayo. So balik tayo ron sa nasabi ko kanina, 2010 nagmomotog na tayo. Nung panahon kasi na yon, ayun, pinagogo tayo. Pinagogo. So yun, tinawag tayo ng yung DA para maibsan yung traffic. Alright. Tuloy tayo sa 2010. Nagmomotor na ako noon. So yung iba kasi nagmomotor, yung restriction sa lisensya, driver's license, hindi nila binabago. Hindi nila pinapatagdag yung para sa motor. Pero ako, ayoko ng ganun. Para pag nahuli ka ng traffic enforcer, walang maibubuta sa'yo. So bago ako magmotor noon, nilakad ko yung lisensya ko na malagyan ng motor at restriction. Okay na, Dabarkat, nandito tayo sa Mamunyot, kakanan tayo. Yun, minod na rin dito. So minod na, signal na sa kanan, gusto ka na maayos, lingon-lingon, okay, clear, go. So nung araw, balik tayo sa nung araw, ang natatandaan ko lang, pumunta ako sa LTO, nagbayad, tapos pina-road test, may road test doon na motor, scooter, na bulok-bulok, bulok-bulok. Tapos, may bayad, alam ko, 100 yata, 80. 2009 yata yun. Papaikutin ka lang doon sa sa compound. So nga pala ako sa LTO ano ba yan? Head office. LTO head office sa East Avenue. Oops. Medyo maluwag, pwede naman tayo. Kagaya nito, isa din ang tinira sa kanan. Sabihan mo na siya.
bigyan mo na. Yun ang pagpilitan. Pwede naman tayo rito dahil motorcycle tayo. Dito tayo. Yan yung mga sinig-sinig na tinatawag na motor. So sa LTO nagbayad lang ako ng pang additional restriction sa motor, tapos nag road test ng scooter doon. Okay na, nadagdagan na yung ano ko, code, restriction code sa motor, kaya okay na yung pagpanti ka na ng drive ng motor. Ngayon ang balita natin, medyo mahigpit na sa ano, pagkuha ng mga lisensya ngayon, magastos. Sa motor lang gagastos ka 5,000. Ewan ko, hindi ako sigurado, parang narinig ko. So ayan, Dabar Cats, yung visor ko hindi ko na binaba kasi hindi naman mahangin, para makaliwalas ang paningin. Okay, so ngayon talagang gagastos ka sa pagkuha ng lisensya. May schooling, tapos may exam, tapos may actual driving. Okay, yun lang ang natin ma-share. Tapos yung experience ko noon, sa pagmamotor noon, dahil ito, lesson learned to. Kapag gumagamit kayo ng machine, vehicle, kailangan nasa tamang kondisyon. Yung scooter ko noon kasi mahina yung preno sa harap, kaya pag tumeno ay mahina yung preno sa likod pala. Mahina yung preno sa likod, ang malakas niya yung harap. Eh napakadelikado nun. Alam ko yung diferensya, kaya lang hindi ko ina-adjust. Sabi kasi ginagawa. Pero na habang nagmumotor ako, na bulaga ako sa sa curb. Sa lubong ako, napapitig ako sa preno sa harap. Eh madulas yung yung daan. Ayun, belt lang ako. Yung right side ng aking katawan, pahan, tuhod, braso, gasgas. So sakit, heavy. So hindi ko pa rin ginawa yung sulo ko eh. Hindi ko pa rin ginawa yung motor, pa rin na-adjust yung preno. Sumient lang uli ako after 1 week. So hindi pa gumagaling yung sugat ko. Binuhay uli ng semp lang, same spot. Kung ano yung pagkakasemplang ko nung una, ganun din pangalawa, kaya hindi pa rin yung sugat ko, hindi gumaling. Okay, so lesson learned. Pag may ginagamit kayong machine, vehicle, video, kailangan condition na. Okay, sinishare ko lang. Pangat ko sana. Okay, we are approaching Mindanao Avenue. Conventional nga pala to, kung binabaybay natin. Ngayon mahaba yung traffic, dito pwede sa kaliwa, dito tayo sa alanganin. Yun, pwede naman sumingit, tingin lang, dahan lang, right lane yan. Ngayon sana sumingit tayo nito. Thank you. Ayun lang naman ang buhay. Hindi ka inisip, salamat ka. Okay, usually talagang dinadaanan talaga na motor ko, kahit right lane tong wala naman kasing bike na dumadaan sa oras na yun. I-utilize na natin para sa motor. So left turn tayo dyan. So kailangan medyo magpreparasyon na tayo.
Preparasyon tayo. Ingat-ingat lang dito. Yan. Ito tayo pwesto para makakuha tayo ng magandang pwesto. Yun. Mabait nila, pinagbibigyan ako. Yun. Dito yung mga dabarkats natin na motorcyclist. Naka-preparasyon na sila para for next time. Right. Intersection ng ano yan, Mindanao Avenue tsaka Mindanao Avenue tsaka Congressional. Dire-diretso okay. So dabarkats, diretso lang ang daldal para hindi tayo mabore. So ngayon balikan natin ng pagmomotor. Hindi naman tayo hindi nga tayo nakapag-schooling ng ng how to drive motorcycle. Hindi kagaya ngayon talaga may schooling, tuturo talaga mga precautions, do's and don'ts, mga regulations sa traffic. So by experience na lang as driver, yung nakikita natin, tingnan natin kung tama yung ginagawa ng nagmomotor, kung mali o delikado. So ganun na lang ang pinapractice ko. Kagaya nung bago ka magsimulang magbisikleta, kung hindi ka marunong magbisikleta at gusto mong matuto, kailangan lumakas ang loob mo, di ba? Huwag mong isipin tutumba ka. Huwag mong isipin madidisgrasya ka. Isipin mo kaya mong patakbuhin yung bisikleta para matuto ka. So ganun yun. So motor, ganun din sa simula. Kailangan ang mentality mo, mapapatakbo mo yung motor ng safe. Tapos para maging safe ka naman, pag nakaupo ka na sa motor at tumatakbo ka na, ang isipin mo naman, huwag kang madisgrasya. Kailangan huwag kang madisgrasya. Kailangan isipin mo hindi ka madisgrasya para hindi ka kabahan. So kaya nga ang pagmumotor parang buhay rin yan. Kailangan lumaban ka hindi adventurous. Pag hindi ka adventurous, mapukontento ka na lang sa kung ano yung meron ka. Yun ang mahirap sa nagmomotor. Parang gusto kong kamutin yung mukha ko, hindi ko makamot. Okay lang, please ganda. Ay naka-helmet. Okay, saan na tayo, double cut. So ganun lang. Kung gusto nyo talaga magmotorsiklo, tuloy nyo yung gusto nyo. Kaya lang with precautions. Ito nga pala, naobserbahan ko sa mga nag-big bike, parang bihira yung nag-distract sa kanila. Bakit ka mo? Parang sila mas responsible biker sila kaysa yung mga nag-drive ng mga scooter saka yung mas mababang sisi ng motosiklo. Yung mga nag-bike alam nilang mabigat yung motor nila. Talagang kung mamanu-manuhin, mahirap talaga yung manuhin. Pero dahil sa nag-aaral nga sila big bike o nag-enroll sila sa schooling, alam nila yung mga dapat gawin. Kagaya rito sa maraming sakyan, yung mga big bike, yan, ganyan, hindi mo makikita ng edit-edit. Steady lang sila sa lane nila. Ito nga pala, bago natin ituloy yung sa big bikers, no? Ito lang na-observe ko, huwag tututok masyado sa mga sakyan.
Kasi pagka merong lubak at hindi naman nasagasaan yung sasakyan at nandun sa gitna ng dalawang gulong niya, kapag sa'yo natapat, ang hirap umilag, talagang masasapul ka. So naginit lang. So balik tayo, masyado malubog na sa gitna. Balik tayo sa kabila. Alright, balik tayo sa big bikers. Yung mga big bikers talagang bibigyan mo sila ng respeto rin eh. Hindi sila naniningit. Pag check lang sila, mag-overtake sila, talagang pag talagang open yung yung daan nila. Pero kung mabagal lang naman at masikip at matraffic, nag-stay sila sa lane eh. Yun ang na-obserbahan ko, kaya nalibig lang sa mga nag-big bike na posibilidad sa kapsada. So sana ganun tayo. Parang anin, mahalin mo yung sarili mo para hindi ka madisgrasya. Sabihin, mas ginahal mo yung sarili mo, practice mo yung disiplina. Pag pre-practice mo yung disiplina, naiiwasan yung disgrasya. Naiiwasan, nababawasan, maaboy. Right? Daldal mo, no? Kailangan na dumasan. Dapat kasi yung akin, lang, sarili na ko lang nananaw sa pag-islagay, saka pag-motor. Baga, common sense. So dapat kasi approaching tayo ng ng Quirino Highway. Yung underpass na yan, papunta yan ng ng North Luzon Expressway. Yung underpass. Ngayon, dito tayo sa taas ng underpass sa kanan. Mabul pa isa. Alright. So dito rin pala yung dito ginagawa yung dito ang terminal ng ng subway. Diyan sa dulo niyan. Nandiyan ang terminal ng subway. Nasimula na yan. Ito Quirino Highway Station ng subway. Alright. Yun, kita nyo yung mga motor na yun. Talagang gusto nilang mapabilis yung biyahe. Ganap sila ng daan ng sasakyan. Ayan, nakabay tayo mga sila. Ayan. Kakanan pala siya. So hindi sa kakanan, diretso rin. So kakanan tayo, yung mga diretso. Oh, mga dabargat, Quirino Highway na to. Open. So pero hindi naman bibisikleta tayo ng kabataan natin. Nakapasada rin naman tayo. Tayo nasa loob ng village na kahit nasa loob ng village may sakyan dun. Pero kahit pa paano, alam na natin yung mga nangyayari sa daan. Medyo pumapatak ang ulan, pero mga ilan lang napatak. So hindi pa kailangan magkapote. Alright, nasa 27 minutes na tayo nagdadrive. Dito lang tayo sa dito. Hindi mo kailangan 3 minutes. Pumapak ko naman. Open, pasok lang.
Slow down. Right. Good job. Okay rin ang highway. Going to Novaliches Baga. O nga pala, nabanggit ko kanina, yung haba ng traffic, dapat ganito ko nakakalain mo. Nabanggit ko kanina, meron tayong papasyalan na Dabarkad. Si Arturo Reyes. Art Reyes. Aka, also known as Arthur Baitadud. Baita talaga yan. Nakatira na sa Fairview. Puntahan natin siya pagkatapos natin buhanin yung yung ating brake number. Sana nakuha ko. Tapos mamimit natin si Dabarkad Arthur na Baitadud. Meron siyang motorbike, Honda yata rin mo. Honda 150 yata cc. Isa scooter, yun daw pinamamasok niya araw-araw nung nasa Antipolo pa yung ano niya, office. So, yung Dabarkad, traffic. Hanggang dito yan sa Holy Cross ba tawag dyan? Ganito lang ang takbo sa Metro Manila. Safe naman magmotor. Huwag ka lang safe na silid at mabilis ang takbo. Doon na nangyayari yung disgrasya eh. Yung mga miscalculations. Dito na yung advantage ng pagiging motosiklo. Kahinat lang. Holy Cross. Ayan, kaganyan. Tignan mo kung sasagad siya. Nabangga mo yan, yung bawasan yung laman ng bangko. Alright, yan, adjustment lang. Grabe, dami nang nagmomotor talaga. Meron akong naging tao sa construction. Mga skilled sila. Pero may mga motorcycle, may tricycle pala sila, may tricycle. Sabi ko, ang ginagawa nila, dinadala nila sa site yung yung tricycle nila. At nandun lang, naka-standby lang sa site habang nagtrabaho sila. Ang tanong ko, meron pala kayo tricycle, bakit lumang pa kayo? Ang sagot nila, sir, mahina ng tricycle eh. Kahit ipa-boundary mo, mahirapan din yung mga nagpapasada kasi karamihan daw ng tao may motor na. Kaya nabawasan daw yung mga mananakay ng tricycle. So, kahit saan ganun ang mga taga-Bulacan yung taga-Plaridel yung kausap. Merong taga-Metawaya. Parehas ang pinahin nila sa bilang tricycle. So, parang
ano, darating ang araw, parang magiging India na to. Marami ng motosiklong tumatakbo sa kalsada. Ngayon na, pababa na tayo ng gulod. Traffic pa rin, grabe. Rush hour na pala yung ganitong oras. Alam nyo, hindi ako, tagal na akong hindi na gagawin dito. Nagpalinto. Kanang kasi nagtagilid ng bus. Puminto yan, diretso. Dangerous pass. Doon tayo, relax lang tayo. Alright, nag-uandap din naman. Paraanin mo na yan. Wow. Hindi pa rin nakadaan. Doon lang. Alright, salamat. Nakit na tayo. Relax na. Sabi ni isang kasi, ito na yung ano, malalapit ka na sa ano, orthopedic. Kaya ingat nito. Ay, pedestrian. Ito ka na. Ang rules kasi, pag yung tao nakatapak na sa pedestrian kahit di yung pakatapat, minto ka na. Baka mapagtripan ka ng mga enforcer, meron na siyang ground para ulihin ka. Right. Gulod. Alam ko, gulod na to eh. Baba ng San Bartolome. Parang ano yun na kami. Right. Ba't ko pinagbigay mo? Sorry. Yan ang rule dito sa ano. Pilipinas, sino mauna? Sino mauna sa kanya yung daan? Dati dito yung ano, Univide. Oh, unang buna. Pero hindi ka naman. Dahil ano, yung ulap pasat, hindi sa buo. Nga pala, dapat cuts ang kalsada, lalo na may buhangin. Pagbagsak ng ulan, yun ang pinakadelikado, yun ang madulang. Ito yung dating plastic, yung garahe nila, yan pa rin naman yata. Balik tayo sa ano, bagsak ng ulan. May buhangin na kalsada, mapasimento yan, mapapalto yan. Kasi buhangin, biglang bumusang ulan, biglang nabasa siya, yun ang napakadelikado. Huwag kang pipreno. Preno ka, dahan-dahan. Huwag kang bibiglayin yung preno. Dahil i-slide ka kahit apat ang gulong mo. By experience yan nangyayari sa akin yan. So ingat-ingat ha. Food for thought. Oh, Villarreal na pala yun. Tapos ano to, Villarreal, tapos Mintang. Oh, yan o, yung jeep. Kala mo, aeroplano. Okay, malapit tayo. Okay.
gagawin natin. Magandaan-daanan. Ayan na, tulad na talaga to. Bababa na ng bahayan. Yun, motor trade. Yun, pasok. Okay, Dabber Cats, we arrived. So, ito yung ano, Tilyahan River yan. Yan yung motor trade. Okay, Dabber Cats, out for now ha. Direct tuloy natin yung ano, pagkatapos ko rito. Okay, see you Dabber Cats. Thank God that safe tayo nakarating. See you. Okay, Dabber Cats, hindi tayo pinalad na nandito yung ano, yung plate number. Wala pa raw. So kinuha ko na lang yung number, contact person. Papalo up tayo. Papalo up na lang tayo. So ayan, Dabber Cats, turn right on 127 Quirino Highway. ayan, nakawis pala tayo. So diretso na tayo ngayon kay Arthur Vodka Group. Ayan, medyo traffic dito. Ayan, binago. Pwede rin. Ito na lang, maluwag-luwag. Ito na tayo, hindi nakapunta kasi ng Balisis. Mapunta nga pala tayo ng SM Fairview. Along Quirino Highway. So, ayan. Nagpunong lang. Subo naman. Maluwag naman. Left on 127 Quirino Highway. So one way na lang dito. Priority yung pupunta rito sa ano, section. Yan, dito mag-iingat sa mga luwak. Dito na ngayon maggamit yung pagkamotor niya. Ayan, bigat sa mga ganyan. Ang principle nga pala ng pagmamotor, dahil two-wheel vehicle to, kailangan tumatakbo ka, umaandar. Hindi kailangang ano, yung babagala mo tapos gusto mo nakatayo ka pa rin. It's either stop or go, kasi dalawa gulong eh. Kada bumabagal, kung mabagal na babagal, mahirap i-balance. Kaya it's either go or stop pag mabagal na. Ayan, traffic. Ito yung simbahan ng Novaliches, Shrine of Our Lady. Alright, rush hour na dahil 5 na eh. So malamang may stoplight dyan sa sa kanto. Yun, go.
Quirino Highway ito ha. Yun o, ito pulis. Yun o, yung mga dangerous move. Awag na kaya traffic na, tsaka ito nila nagmamadali, so kailangan huwag kang sasabay. Andam lang, ninja move lang o kage move lang. Ayan, nagpasa tayo ng bayan, palengke. Ang dulo nga pala nito, Quirino Highway, Tongpo, San Jose del Monte. Alright. Okay naman na. Motor ka, kailangan yung tingin mo malayo tsaka malapit. Kumbaga listo sa paningin. Alam mo yung nangyayari sa malayo, alam mo rin yung nangyayari sa malapit sa'yo. Dahil nga dadalawang gulong mo, mahirap balance. Diba? Gagawang asphalt itong pasada. Right. Yan, takbong 34 lang tayo. Ayan, pag-promeno yung pinto. Sugsog yung motor. So ngayon, pwede ba ito direction? Doon ko bisado. Pwede naman siguro. Kasi yung lituan papuntang Mindanao Avenue yan. So yan, napakabay na tayo rito sa counter flow lane. So test na tayo na maayos.
nabasa na yung mga motor kasi nag-uwi na eh. Alright. Yun oh. Galing tumayin mo. Pero mali yun. Pag may umabol na sa kabila, nagpok na. Lumuwag ang traffic. Yung sa signal light, lumuwag. Kasi tayo sa kanan. Sa SLPRD na tayo. Lahat kabisado kung may daan dito eh. Diretso na. Kailangan mabilis na mabilis. Kung merong eventuality, pwede kong abulin. Yun o, doon tayo magle-left turn. Inabot na ng ano, stop. So abang-abang na tayo. Pwede na. Sabi nga. Tatabi tayo mamaya. Mag-message tayo kay Arthur Biker Good. Tanong natin kung nasa na siya. Para pagdating natin, meet up, sakto tayo. Ayan, dumami na yung motor sa harap. Sige, natin tayong konti. Ayan. Okay na tayo
puntahan natin. Uy! Kailangan iwas tayo. Ingat, ingat. Jollibee. Tayo rito. Sogo. Hindi tayo dyan pupunta sa Sogo, ah. Kapagkat, ayan, medyo inais ko lang yung camera. Pero nandito si Biker Dudes sa Macdo. Dito natin sa Ininis. Ayan na, malapit na. Ito na yung Macdo. Ito yung usapan namin. Ayun. Ayun siya, ayun siya. Ayun siya, oh, ayun siya. Lipat kami ng parking. Ayun. Dahil babarkad, no? Dito na lang ako, tabi. Ayan. Saan ka? Dito? Dito na. Diyan na? Oo. Dito na to. Ako, ikaw to eh. Parehas ano? Ha? Oh, Dabarkads ha. Ito yung pogi-pogi kong kaibigan. Dabarkads. Kumusta? Si Arthur Reyes. Mas pogi ka. Also known as Arthur Biker Dudes. Yun. Yun. Ito meet up namin. Ngayon. Ako dun eh. Ha? Ayaw mo rin mag-park? Pwede ba yun? Ha? Sa dulo ron? Ito mga pogi. Ah, dito rin mga pogi. O, dito na tayo. O yan, Dabarkads. Nag-meet up kami. Actually, taga rito si si Arthur Biker Dudes eh. Saan yung condominium niyo, brother? Doon, napasok sa Soto. Sogo? Ha? At naka-record ka ha? Pagpasok ko sa Soto, Okay. tapos check-in ka doon. Tapos, anong room? Ano, mamimili ka, deluxe, Eto. VIP. Kuha na natin si Arthur Biker. Nasa helmet ko kasi yung camera eh. Ano, pogi-pogi oh. Tanggalin mo yung helmet mo para makita yung pagkatisoy mo. Ano, no? Ayun no? Nababanaag pa yung pagkatisoy talaga eh. Ayos. Nakita rin kami ng aking Dabarkads. Ayan yung motor niya. Ano yung motor mo, brother? Honda CBR. CDR 150, 160 150cc. Ayan yung niya. Ginagamit niya pang Ha? Ang gusto dyan, Sogo. Saan ka nagpapark? Ha? Sa loob. Sa loob. So ayan ha, 150 Honda, 125 lang yan. Pang ano lang to, pang easy rider lang. Ay, kamag-anak ko. Kasi namamalengke ako eh, kaya meron akong ganun eh. Papakuha kami ng litrato, paano tayo makukuhanan? Pakuha lang tayo sa dumadaan para meron kami souvenir. So cut ko muna to ha. Ayan.
Cut ko muna, tapos papakuha kami para meron kami remembrance. Okay? I'll be back. Yan, meet up namin ni Dabar Gods. Halika, magkape tayo, brother. Tayo sa McDo, pasok. Yun oh. Ayan na. Tagal namin plinano to eh. Pag naka-Honda click daw, Playboy. Click na click. Playboy, click sa chick. Pag ano, pag yung sayo. Good boy, seminarista. Yan. Magmerienda lang kami rito. At babalikan ko kayo ha. Dabar Gods, mag-snack muna kami ni Idol Dabar Gods sa Art Biker Dude. Ayan. We will be back, okay? See you. So yan, Dabar Gods, nandito kami ni Brother at Arthur Biker Dude. Mission accomplished. Nakarating ako dito sa Fairview. Nakita ko kamit ko si Brother Art. Hello! Bati ka naman sa Dabar Gods. Hello, Dabar Gods. Yan. Medyo maulan ha. Lulusog kami ng ulan. So, hanggang dito na lang yung ating vlog for today. See you next time. Have a safe drive. Alright.